So bago tayo magsimula mga kamatis mga kaibigan, nakita nyo rin naman yan sa thumbnail. Turuan muna natin yung mga DDS kung ano ba ang mas malapit sa Spratlys Islands. Yung Pilipinas ba? Eto. O yung China. Okay, eto yung China. So, sa mga DDS dyan na kababayan natin, ano pong line yung mas mahaba? Hindi ko maintindihan talaga kung bakit pinagtatalunan pa to at hindi ito issue ng pananakop ng isang bansa sa sovereignty ng isang ng modernong panahon ngayon, 'di ba? Ganun lang naman kasimple tong problema na to eh. Tignan niyo na lang po yung linya at wag yung 9-dash line na yan na kinakamkam ng China. So, ganito po yung mangyayari for today's video. Papakinggan po natin ulit si Banat Bay. Tapos, yung mga kumukontrang mas professional sa kanya. Okay, simulan na po natin. Pinag-aagawan pa po yan. Yan din ho ang sinabi ng Nag-drawing wala akong pa talaga sinasabi siya. ang UNCLOS, yung nagdi-decide na grupo. Wala ho silang sinasabi na that island belongs to the Philippines. Pero it's part of the exclusive economic zone ng Pilipinas. Ibig sabihin, pwedeng i-exploit ng Pilipinas yung resources niya na ayaw ng China. So kahit hindi sabihin nung UNCLOS na yon, nabasa ko din syempre, di ba? Tanga ka lang talaga umintindi, boy. Alam mo yon, kasi hindi lang basta to inintindi ko. Inintindi ko din yung sinabi ni Justice Carpio. Okay, ang sinasabi niya kasi dito, hindi sinabi na sa Pilipinas yon, pero sinabi na yung exclusive economic zone, ang implication po nun mga kamatis, mga kaibigan, para po doon sa mga para po doon sa mga hindi nakakaintindi is pwede pong gamitin yung natural resources nung island na yon ng Pilipinas. Ganun lang kasimple yon. Nagdo-drawing ka pa, bobo ka kung ano-anong ginagawa mo. Sana banatan ako nito para pagbibigyan ko, papakita ko sa iyo yung difference namin ni Makagago. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, tama na yung ganito kasi sumasakit yung ulo ko pag pinakikinggan ko tong tao na to eh. Pero, I guess I am duty bound to debunk the DDS kasi ginagawa ko naman yun since since election nung 2022. Okay, so it's all good. Parang continuation lang to. Ngayon mas equal na yung footing. Anyway, mga kamatis, pakinggan natin yung maalam, si Justice Carpio. We would not stand in a court of law or in any court because they're discussing the issue before the Philippine public. Absolutely, already within the country. Well, it's okay. Tinanong siya ni Karen kung bakit daw yung mga Chinese may ingay in relation publicly na binibreak nyo naman yung napagkasundaan kasi meron daw gentleman's agreement according to Harry Roque. Pero let me just give you an idea sa mga ganitong bagay. Ganyan din yung ginawa natin doon sa Scarborough Shoal. Ito. Ang problema, yung Scarborough Shoal na yan, nung tinanggal yung bantay natin doon, which is yung parang BSP Sierra Madre natin ngayon, kasi ito yung bantay natin sa Ayungin Shoal eh. Dati meron tayo sa Scarborough Shoal. Ayun. Iyak. Pinasok agad tayo ng mga Chinese. Kasi pwede nilang tayong i-grind out ng dahan-dahan eh. Ibig sabihin ba, pwede silang pwede nilang hayaan masira yung mga bangka natin. Basta yung gentleman's agreement na sinasabi nitong si Harry Roque is in place. Yung status quo na walang gagalaw. Hindi ka namin gagalawin, pero wag niyong susuplayan. Lugi tayo doon in the long run. Pwedeng gawin sa atin ng China yun eh. Pag lumubog na, eto na kami. So, kami naman yung papaalisin nyo. Gets nyo mga kamatis. That's why nakakalungkot talaga yung mga tao like Banat Bay who's trying to side they are trying to at least give you justification na yung pag-aalis ng barko doon is something noble. No, it's not. Stupid motherfucker. Mali ka doon, tanga.
Alam mo, Banat Bay, ganito ha, lahat ng ginagamit mo ngayon, Facebook, YouTube, these are all Western companies. Yung mga kausap mo ngayon are fluent in Filipino in English. Kung talagang mahal na mahal mo yung China, gamit ka ng social media nila. Doon kayo mag-usap-usap. Kami, amin to, okay? Itong mga ganitong speech na to, it's to protect our sovereignty. Talagang nagdududa ako kung di ba may mga sinasabihan ng mga DDS na mga makapili, di ba? Alam niyo yung mga makapili nung Japanese time kasi may ano yan, yung mga nakatakip yung mukha pero ngayon nakaharap na sa vlogging camera. Anyway, tuloy natin kay Justice Carpio. Pakinggan niyo si Justice Carpio kasi it's not just about being intimidated against China. Being intimidated is part 1. Pero standing up to the intimidation is another. Kasi pakinggan na lang natin siya. Because I think we have our legal position is very strong. We have the Exactly. arbitral tribunal. We have UNCLOS. Yun. We have oh. the award. Let them speak. So they're now Yun yung economic zone na tinutukoy ni Banat Bay, yung exclusive economic zone. Ang ibig lang sabihin nun, tayo yung pwedeng gumamit nun. Ibig sabihin, kahit hindi mo sabihin na sa'yo yun, pero kung ikaw lang naman ang pwedeng gumamit nun, ay nako, pag DDS talaga, no? Yan doon sila hirap talaga eh. Sa common sense and logic, tuloy natin. dredging. They're digging into promises that they could not prove were made. And we would not stand in a court of law or in any court because the president cannot just cede sovereign rights without Senate Exactly. approval because that's required. Yun yung sinasabi niya dito sa gentleman's agreement na to. Hindi mo pwedeng i-bypass yung Senado or kaya nga 'di ba kaya nga meron tayong structure sa government eh. Hindi naman yan nasa isang kapangyarihan yan. Nasa kalat-kalat yung kapangyarihan, meron sa Senado, meron sa Kongreso, and of course the most powerful seat is the presidency. Pero it doesn't mean na kung ikaw yung presidente ng Pilipinas is you can give away your fucking country. Not gonna happen, mga bros. Gets nyo ba? Maawa kayo sa bansa natin. Ito lang ang meron tayo. Tuloy natin. Okay. But then the supposed promise, I'm sorry to go back. Teka lang sunod na natin itong part na to. Kasi i-explain dito ni Justice Carpio yung consequence if we give up yung ating exclusive economic zone na rights over these islands. Okay? Pakinggan natin siya. NGA, General Assembly, but that's a last resort. What should we do now? You have already allied countries who are condemning China, but it's not stopping them. Well, I've said it before. The urgent issue now is to get the gas in Reed Bank Yun. because we're running out of gas in Malampaya. And the gas now, energy is going up fast. Energy costs are going up fast. Importante So talaga eh. we have to send our survey and drilling ship to Reed Bank. To do that, we need to protect the survey ship and drilling ship. And to protect those ships, we need the Navy to go there, and we need joint patrols with the U.S. At the same time, because that is what Malaysia and Indonesia did. Yeah. So ito yung conundrum natin sa modernong panahon ngayon. Right? Mas malapit sa atin yung Ayungin Shoal. Mas malapit sa atin yung Spratlys Island. Mas malapit sa atin yung mga kino-contest ng China ngayon. And according to the arbitration, we have exclusive economic zone doon. Dapat tayong gumagamit. The consequence of us not fighting for it is ganito. Saan tayo kukuha ng energy? Sa tingin nyo, kaya pang mag-produce ng ating bansa? Hindi. Daming sasakyan ngayon dito eh. We need to at least find another mining station for these natural gases. And yung according to our former justice, merong malapit doon na pwede nating gamitin because we have exclusive economic rights doon. Kuha nyo ba? Kaya pinagtatalunan yan. Ngayon, let's assume, isuko mo yon. Suko mo.
Kasi nga, malakas ang China eh. Tingin mo ba papagamit pa rin ng China sa atin yon kung isusuko mo yon? It's a catch-22 situation eh. Damn if you do or damn if you don't. So, ako naniniwala ako dun sa sinasabi na if it's worth fighting for fight for it. Tama, mali. Gusto nyo, ibigay na lang natin. Bakit? Pag binigay ba natin, ipapahiram ba sa atin yan? Siyempre, hindi. Konting gamit lang ng utak at wag tayong maging makapili sa modernong panahon. There is a reason why kung bakit natin pinaglalaban to. Hindi lang to basta content. It's to show you guys that defending our country's sovereignty is very important. Banat bay, sagot ka naman sa akin. Excited na akong i-live mo ko at gawin mo akong thumbnail. Gege mga lord.